Magandang araw po muli sa bawat isa. Naway sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at patuloy niyang palaguin ang ating pagkakilala sa Kanya. Sa araw na ito ay pagpapatuloy ko po ang ating ginagawang pag-aaral tungkol sa How do I know that I am chosen by God? At nasa bahagi tayo na pinag-uusapan ang tungkol sa Saved by Grace. Saved by Grace. Napakahalaga ng bagay na ito para sa bawat isa. Patuloy na ipinapaalala ko sa inyo na lahat ng mahalagang bagay sa kaharian ng Diyos ay nandyan ang dyablo upang kundi man sikapin na itago ang mga ito ay pipilipitin niya ito at hindi niya yan ginagawa sa kanyang sarili kundi sa pamamagitan ng mga kasangkapan niya, mga tagapagturo. Subalit alam naman natin na hindi nila aangkinin ang bagay na ito kaya napakahalaga na lahat ng basihan natin sa ating mga ginagawa ay nasa banal na kasulatan. Isang bagay na napansin ko sa mga gumagawa ng pagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos, hanggat maaari para mapanatili nila yung madaling kaligtasan na wala nang gagawin ng tao pagkatapos ng kanilang pagtanggap daw sa biyaya ng Diyos, ay yun ang pinakahangad nila. At tandaan natin na yan ang gustong-gusto ng tao, ang madaling kaligtasan, ang madaling makapasok sa kaharian ng Diyos. At nais ko na sa pagkakataong ito ay muli kong pasadahan ang mga bagay na natutunan natin sa ating mga nakaraang video. Unang-una ay ang karanasan ng tunay na pagiging born again ay dinala sa atin sa pamamagitan ng totoong mabuting balita at sa pamamagitan naman ng ating tamang tugon. At hindi ito katulad ng nakagawian natin na kung saan ay pagkatapos mabahaginan ng salita ng Diyos, daw ay niyayakag natin silang manalangin ng pagtanggap kay Kristo. At maraming gumagawa ng mga bagay na ganyan ay binabaliwala yung sinabi ni Apostol Pedro nang magtanong ang mga naniwala sa kanyang pangangaral doon sa Aklat ng Gawa na yan daw ay para lamang sa mga Hudyo. Pero kung papansinin natin na nang dumating na sa pagkakataon na gumawa ang Diyos maging sa buhay ni Apostol Pedro, sa Kabanata 8, sa Kabanata 10, ay makikita natin na yung mga hakbang na yon ay nandoon din sa mga ginagawa sa mga hentil. Kaya maging maingat tayo sapagkat sa pagbaba ng banal na Espiritu, ang Ebanghelyo tungkol sa Panginoong Jesucristo ay para sa mga Hudyo at sa mga hentil na kapag sila'y sumampalataya ay pareho lang ang dapat nilang itugon sa bagay na yan. At ang palatandaan na sila ay tinanggap ng Diyos ay ibinibigay ang kanyang banal na Espiritu sa kanila upang manahan sa kanila. Katulad yan ng ating nakita sa Kabanata 2 ng Aklat ng Gawa at kung papansinin natin ang mga talatang ginamit ko sa inyo sa nakaraan sa Ikalawang Korinto 1:21 hanggang 22 at saka sa Efeso 1:13 hanggang 14 ay malinaw na ang mga taong yan ay mga hentil. Pero hindi natin inaalis na meron ding mga Hudyo sa bawat iglesia sapagkat kapag kasi Apostol Pablo ay pumupunta sa mga iba't ibang lugar ay inuuna talaga niya ang kanyang mga kababayang Hudyo kahit na siya ay apostol para sa mga hentil. Pero para pagtibayin ang katotohanan ito ay nais kong basahin sa atin itong sinabi ng Aklat ng Gawa, Kabanata 15, talatang 7 hanggang 9. Gawa, Kabanata 15, talatang 7 hanggang 9. Basahin ko po sa atin sa wikang Ingles. After much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Diyan ay makikita natin na dahil sa problema nga na nais gawin ng mga Hudyo na ipatupad ang mga kautusan sa mga hentil, ay kailangang pumunta ni Pablo at saka ni Silas doon sa Jerusalem at pinag-usapan ng mga leader na nandoon sa kapanahunan yan, ang mga apostol, na pag-usapan ang problema tungkol sa ginagawa ng mga Hudyo sa mga hentil.
At bahagi ng naging resulta ay ang sinabing ito ni Apostol Pablo. At ang unang-una niyang ipinakita na siya ay Hudyo na tinawag para sa mga Hentil at ipinapakita niya na pareho lang ang ginagawa ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga Hentil na mananampalataya. Sinabi pa niya sa verse 8, God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them just as He did to us. Ito po ang nakikita ko rito mga kapatid, na kapag ka nabahagi na ng isang tao ng mabuting balita, sapagkat naniniwala ako, the apostles never preached a false gospel. They know what the gospel is. Ang ebanghelyo nila ay tungkol sa Panginoong Jesucristo na katugunan sa kasalanan na tunay na problema ng sangkatauhan. Ay ipinapakita niya na sa pagtugon ng mga tao sa mabuting balita ay tinitignan ng Diyos ang kanilang mga puso na kapag katotoo ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagsisisi at sa kanilang pagpapabautismo, ay lilinisin sila at sa Kanya ibibigay ang Kanyang banal na Espiritu na sinasabi niya na katulad ng ginawa niya sa mga Hudyo. Mula rito ay nais kong makita nyo ang tungkol sa doktrina ng eleksyon. Na sa doktrina ng eleksyon, ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao na nakakaalam ng makatotohanang pagnanais ng Diyos at sila'y karapat-dapat sa Kanyang layunin. Isa sa mga pinasadahan ko nung nakaraan ay tungkol sa pagpili mula kina Esau at Jacob. Kung bakit si Jacob ang pinili niya ay hindi dahil sa gusto lang niyang piliin. Nakitaan niya si Jacob na interesado sa plano niya, sa kanyang layunin, pareho silang hindi karapat-dapat, nangailangan ng bawat isa ng habag ng Diyos, at kinahabagan niya si Jacob sapagkat nakikita niya ang paghahangad ng taong ito sa nais ng Diyos na kalaunan ay gagawin ng Diyos na karapat-dapat para sa kanyang mga layunin. Samantala, sa Hebreo 12:17 ay sinasabi doon na si Esau missed the grace of God. Bago ko ituloy, ay nais ko munang sabihin sa inyo that there is a grace of God in the Old Testament. Kaya lang ang fullness niyan ay dumating kay Kristo, John 1:16 and 17. Pero nais kong makita nyo na nung sabihin na Esau missed the grace of God ay nangangahulugan na naging accessible ito kay Jacob. Pero ang punto ko diyan ay hindi basta pinili si Jacob na walang dahilan at nireject si Esau na walang dahilan. Dahil kung babasahin nyo nga yung lugar na yan na sinabi, Jacob I love but Esau I hated, ay sinundan kalaunan ng salitang, is God unjust? At ang kasagutang, hindi mangyayari ang bagay na yan, na nangangahulugan na makatarungang piliin ng Diyos si Jacob dahil meron siyang basihan at ito ay ang paghahangad doon sa plano ng Diyos para sa panganay, pero hindi nangangahulugan na naabot niya ang pamantayan ng Diyos at doon sa biyaya ng Diyos, by the grace of God, ay inabot siya ng biyayang ito at iniangat doon sa pamantayan ng Diyos para maging karapat-dapat. So hindi sa pamamagitan ng gawa ni Jacob kaya siya naging nararapat, kundi sa biyaya pa rin ng Diyos. At ganyan tumatrabaho ang biyaya ng Diyos sa atin. Pag naunawaan ng tao yan, lalo na sa mga mangangaral yan, hindi na siya mahirapang unawain ang tungkol sa predestination na yan ay hindi pagpili papunta sa langit, kundi pagpili sa kanila na dapat ang hantungan nila ay magiging katulad ni Kristo. Maglalaan ako ng panahon para ipaliwanag sa inyo yan at hindi yan mahirap unawain sapagkat yan ay nasa dalawang lugar lamang. Yung salitang predestination ay matatagpuan lamang sa Roma 8:29 at 30 at sa Efeso 1:4 at 5. Kaya't hindi yan mahirap na unawain at pag-aralan.
Kahit napakasimpleng tao, kung siya'y magpakasimple, maunawaan niya yan. Ang problema nitong mga taong matatalino ay kinuha nila ang pakahulugan ng sanlibutan sa salitang predestination at ang naging resulta ay langit na walang hanggan ang kanilang kahahantungan kahit ano pa ang gagawin nila. Yan ay maling-mali na interpretation sa Biblia. Kailangan ay magresolba tayo kung ano ang sinasabi ng Biblia at ingat kayo sa mga scholar, lalo na yung mga magagaling sa Amerika na ina-adapt ng maraming Pilipino ang kanilang mga katuruan. Ingat kayo sa mga ganyan. Mas maganda na magresolba tayo na unawain ang Biblia una sa lahat sa kanilang mga sarili. At huwag nating isipin, mas magaling sila kaysa sa banal na espiritu. Alam ng banal na espiritu kung paano niya sagutin ang mga bagay na nandito sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanyang sarili. Binabanggit ito ng Isaiah 36:14 na niloob ng banal na espiritu na nididyan ang kanyang asawa pagpapaliwanag sa mga talata na minsan ay itinatago ng Diyos. At ipinapaunawa niya ito sa nais niyang bigyan ng kaunawaan at itinatago niya ito sa nag-aakalang matatalino at magagaling. At yan ay sinasabi ng Mateo 11:25. Mateo 11:25. Pansinin po ninyo ang mga talatang ito, mga kapatid, at makikita nyo ang mga katotohanan sa aking sinasabi. Ipagpaumanhin ninyo dahil ayokong paglaruan ang mga salita sa pamamagitan ng mga sophisticated na salita. Ang ginagawa ko rito ay ipinapakita ko sa inyo sa banal na kasulatan mismo hanggat maaari ang mga kahulugan ng mga bagay na sa tingin ko ay nakaligtaang ayusin ng mga tagapagturo. Sa bagay na yan ay nagiging kasangkapan sila ng pandaraya ng kaaway at kalaunan ay makikita ninyo na may kaugnayan nito sa kanilang mga pamumuhay. Kundi paghahangad sa mga bagay sa mundong ito ay paghahangad ng karangalan para sa kanilang mga sarili. So sinabi niya dito sa Gawa 15:8, God who knows the heart showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them just as He did to us. Isa ito sa binigyan ko ng diin sa nakaraan na kung talagang na-born again at kung talagang tumanggap ng biyaya ng Diyos ang isang tao, saved by grace siya, ay hindi pwedeng hindi siya tumanggap ng banal na espiritu dahil hindi pa tapos ang lahat sa pamamagitan ng desisyon na paniwalaan ang ibinahagi sa kanya. Kung tunay na na-born again yan, he or she was born in the Spirit of God. At sa panahong yan ay maraming ginawa ang Diyos, ang paglilinis, ang pagpapatawad, ang pagsusulat sa kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at marami pang iba. Pero ang napakahalaga dyan, para kalaunan ay makita ang pruweba na siya talaga ay na-born again, ay makikita sa kanya ang pagkilos ng banal na espiritu na nananahan sa taong iyon. Pero ang ipinapakita ko sa inyo rito ay tungkol sa pagiging iisa ng mga Hudyo at ng mga Hentil na Kristiyano para sa Diyos. Kaya sinabi niya sa verse 9, pansinin niyo ito mga kapatid, pansinin niyo ito dahil ito'y mahalaga. Sa verse 9, He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. O, doon sa by faith alone, huwag niyong pagpuhunanin ito. Malinaw ko nang naipaliwanag sa inyo na once na sumampalataya ang tao, ay laging kakambal niyan ang pagsisisi at pagpapabautismo. Ganyan ang New Covenant. Pag yan ay ininterpret nyo sa lugar na yan at sa mga lugar na may ganyan, katulad ng Acts 16:31 na by faith, ay pagkokontra-kontrahin nyo ang banal na kasulatan. Hindi ganyan ang pag-i-interpret sa Biblia. Ang tamang paghawak sa banal na kasulatan ay pansinin ninyo kung may kakontra at hindi mali ang banal na espiritu, hindi mali ang Diyos.
Ikaw na tagapagturo ang kailangang mag-reconcile nito at ganyan ang aking ginagawa. Hindi ko sila pinagkokontra-kontra sapagkat pinapaniwalaan ko na hindi ako mas magaling kaysa sa banal na Espiritu and that the Holy Spirit has an infinite wisdom that He never made an error. Ngayon, kung pagkokontrahin nyo yan at itatama nyo, kukunin nyo yung para sa gusto ninyo, sasabihin ko sa inyo, ang laki ng pananagutan nyo na para kayong mas magaling kaysa sa banal na Espiritu na niloob niya na ganito ang ating Biblia, na hindi uubra sa mga tamad at mga pabaya at mga nagmamarunong na akala nila ay may mali-mali ang Biblia na kailangan nilang itakwil yung iba na hindi tumutugma sa kanilang nais. Isang bagay pa, nababala ko sa inyo, at ito ay napansin ko. Ako man ay nag-aral din ng kaunti sa Greek at sa Griego. Pero ito ang paniniwala ko, na alam ng Diyos na darating sa punto na magiging kabahagi na sa Kanyang pinili ang mga katulad nating mga hentil. Ano ang punto ko dito sa aking sinasabi? Na yung mga matatalinong ito, minsan ay dinadala tayo doon sa Greek and Hebrew, Aramaic, at sila'y nagiging sophisticated. Hindi nga naman natin masundan yon. Pero sa tingin nyo ba na nagkulang ng preparasyon ang banal na espiritu sa bagay na yan para yung mga magagaling lang, mga intelihente lang, mga knowledgeable lang, mga genius lang ang makakaunawa sa Biblia? Never. Alam ng Diyos. At kung babasahin ninyo yung binanggit ko sa inyo sa Mateo 11:25, ay ipinapakita diyan na ang Diyos ay higit niyang mas nais na magpahayag doon sa mga may simple, may payak na kaisipan kaysa sa mga aral at matatalino. Isa pa sa nais kong bigyan ng pansin ay yung nababanggit doon sa Ephesians 2:8 and 9 na salitang, not by works that anyone can boast. Not by works that anyone can boast. Ano ang ibig niyang sabihin diyan? Na ang ibig niyang sabihin ay walang ibinilang ang Diyos na gawa mula sa atin. Pero ano yung good works? Tandaan natin. Ang mga good works na yan ay base sa mga ipinag-utos niya sa mga kautusan. Kaya kung papansinin nyo, mula sa Roma, lahat ng epistles ay makikitaan nyo ng salitang not by the works of the law. Not by the works of the law. Dahil kung yan ay hindi sang-ayon sa kautusan ni Moises at idea ng mga hentil, it can never be good in the sight of God. Kaya makikita nyo na ang tinutukoy diyan ay not by the works kasi akala ng mga tao ay ibibilang ng Diyos yung mga gawa nilang mabubuti sa nakaraan para sila ay iligtas o kaya ay patawarin. That is not the basis of God. The basis of God of accepting human person is when he believed in the Lord Jesus Christ. At sana wag natin kalimutan na yung faith na yan, yung belief na yan ay laging kakambal ang repentance and water baptism which are very essential for God's forgiveness na ibig sabihin ay salvation. At isa pang bagay mga kapatid, tungkol dito sa not by the works of the law, ay nakakalimutan ng mga taong ito na inililigtas tayo ng Diyos sa kasalanan. Hindi ko alam kung nakakalimutan o hindi alam. Kaya hindi ito maaring maging one time because Jesus means God is saving His people from their sin. At makikita natin sa Biblia ang justification, sanctification, and glorification. And those all talks about the salvation of man from sin. Kaya naman makikita natin sa Biblia at huwag ninyong itatwa ito ang mga salitang saved, past tense, being saved, kasalukuyan, at yung salitang will be saved. Yung save ay justification, God save us from the penalty of all our past sins. At yung being saved ay inililigtas tayo sa power ng kasalanan by giving us the Holy Spirit to give us the
power to overcome every sin and temptation that comes our way. Ibinasa ko sa inyo ang 2 Peter 1:3 na mamaya loobin ng Panginoon ay gagamitin ko ulit para ipakita sa inyo ang mga katotohanan ito. Kaya huwag niyong kalilimutan na kapag sinasabi ng Biblia ang tungkol sa kaligtasan, ay kaligtasan yan sa kasalanan. It's either in the past, in the power of sin, at the future, and at present. Otherwise ay makikita nyo na it will contradict many passages in the New Testament. Kung tayo'y naligtas na, pwede na nating hindi pag-aralan at isabuhay ang mga batas ni Kristo. Tandaan ninyo, kasama sa kaligtasan natin ay ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos na pagkatapos dapat ay alamin natin ang mga batas ng kaharian ng Diyos na yan. Pumasok din tayo sa tipan sa Diyos, New Covenant, na ang mga probisyon ay mga batas o mga utos ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung ligtas ka na, pwede mo nang ipagwalang bahala ang mga bagay na yan. At sasabihin ko sa iyo na magugulat ka sapagkat una sa lahat ayaw ng banal na espiritu na wala kang ginagawa at may mga batas si Kristo at may mga sinabi ang mga apostol na ipinag-uutos at ipinapagawa sa atin dahil mahalaga ang gawa. At kung itutuloy lamang ng nagbabasa ng Ephesians 2:8, 9, and 10, lalo na doon sa 10, na ang dahilan ng pagpili ng Diyos sa mga mananampalataya ay magiging kasangkapan sila sa mga gawa sa kanyang kaharian. Kaya ulitin ko sa inyo na itong doktrina ng once saved, always saved na ito is that because they were saved by grace kuno, at ito ay gawa ng Diyos, hindi mula sa kanila, wala na silang gagawin para sila ay madagdagan ang kanilang kaligtasan o mawawala. No, it's not. It contradicts the idea of the New Covenant, New Testament. Ipinaliwanag ko na sa inyo, kaya ingat kayo, ganyan ko sinasabi, dahil I see it's a demonic, it's a satanic, it's a deception that will bring many souls of people to eternal damnation. At ang problema nyo ay kapag hindi kayo nagseryoso na maghanap ng katotohanan at magbasa ng Biblia at i-lay down ang inyong sarili sa Panginoon para maunawaan nyo ang mga bagay na ito. Sinabi ko nga sa nakaraan, huwag kayong magtiwala kapag ka nagtuturo ang isang tao na ang gamit lamang niya sa banal na kasulatan ay 10, 50, 100, 200. Sa assessment ko tungkol sa doktrina ng kaligtasan mula sa New Testament, ay hindi yan bababa sa 300, 300 verses. Ngayon, kung ihaharap sa iyo at ipakita sa iyo ang katotohanan sa 2, 3, 5, 10, mag-isip-isip ka na. Sapagkat si Satanas choose yan ng magagandang talata at gusto kanyang bigyan ng madali. Pero yan ay pandaraya. Tandaan ninyo, mas masarap mangako si Satanas kaysa sa Diyos. Kaya naman sinunggaban ni Eva ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At ang ganyang ginagawa ng dyablo sa mundong ito ay hindi pa rin nagbabago, pero ang kanyang kasangkapan ay mga tagapagturo na may ambisyon sa kayamanan at sa karangalan sa kanyang sarili. At karamihan dyan sa mga yan ay hindi nahahango sa kapangyarihan ng kasalanan dahil akala nila ay ligtas na sila. Tandaan ninyo, ang repentance and water baptism are not part of the law of Moses. Mga kambal yan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. He who believes and is baptized, repent and be baptized. Magkakakambal ang tatlong yan. Kung ikaw ay sumasampalataya, kasama diyan ang pagsisisi at pagpapabautismo sa baguhan yan. Baguhang mananampalataya. Ay yung saved na binabanggit sa Ephesians 2:8 and 9 is the grace of God's mercy, kindness, and love where He forgave and accepted the sinner.
Wala tayong naiambag sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang anak. Wala tayong naiambag doon. Pero hinahanapan tayo ng response ng Ebanghelyo. Pag binasa nyo ang John 3:18 at 36 ay makikita nyo na ang hindi sumasampalataya sa Panginoon ay mabigat ang consequences. Napag-usapan natin sa nakaraan yung Romans 6:14 na ganito ang sinabi, "For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace." At ito ay sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya na may tono na para bagang umaasa na lang sila doon sa one time. Kaya nga sa verse 1 ng chapter 6 ay sinabi niya, o tinanong niya, shall we sin because we are under the law or under grace? By no means. We died to sin. Ngayon dito sa 14 ay makikita natin na yung mga tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos ay hindi sila alipin ng kasalanan. At yan ang ipinakita ko sa inyo sa nakaraan, that those who were saved by grace, genuinely saved by grace, ako ay saved by grace, at ako ay nagiging aware na hindi na ako dapat alipin ng kasalanan. Kailangan kong matuto sa salita ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu ay ipapakita ko na hindi ako nagpapabaya bilang isang mananampalataya. Kailangan kong matutunan ang kalooban ng Panginoon para maisabuhay ito. Sa pamamagitan ng mga sinabi kong yan ay makikita nyo na yung mga once saved, always saved, saved by grace na mali, ay magkakabuhol-buhol sila sa napakaraming talata na sinasabi ng banal na kasulatan. Kung mapapansin nyo ay medyo meron akong panggagalaiti sa ganyang turo sapagkat nakikita ko na mas maraming naniniwala sa kanila sapagkat mas madali kasi sa pag-aakala nila ang kaligtasan sa pamamagitan noon at hindi nila nakikita ang pandaraya at kahit mga nagsasabing born again din na kahit hindi nang hahawak ng once saved, always saved, minsan ay umaayon din sa kanila dahil hindi nila alam kung ano talaga ang totoo sa banal na kasulatan o hindi nila kayang pasubalian at ituwid yung mga ginagamit nilang mga talata. At sa pamamagitan ng bagay na yan ay nais kong ipakita sa inyo yung isa pang tanda ng tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos. One of the marks of those who are genuinely saved by grace ay ito. Ito ang pangalawa natin. Sa Ephesians 3, 2-4, basahin ko po sa atin. Ephesians 3, 2-4. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you, sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians. Ito yung mga saved by grace. At saved by grace sila na totoo. Ulitin ko lang. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, you then will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Ano ang nais kong makita niyo rito tungkol sa biyaya ng Diyos? Bago ko ipaliwanag, balikan ko lang yung sinabi ko sa nakaraan. That when you were saved by grace, you were given the Spirit of grace, and that Spirit, with the grace which is abundant and various forms of grace na nangangahulugan ng marami, ay ito na ang isa. And one of those graces that God gave to those who were saved by grace, ay itong sinasabi ni Pablo rito sa mga taga-Ephesus, na isa sa mga gawa ng biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya ay para madiskubre nila ang mga katotohanang nasa salita ng Diyos na ipapahayag sa kanila sa pamamagitan ng kanilang paghahangad na matuto at malaman ang mga katotohanan. Sa sinabi kong yan ay makikita nyo that grace never worked in the idle people.
in the uninterested people, in the unbelieving people. Even as you claim the grace of God, hindi yan trabaho sa iyo. Kaya makikita nyo sa sinasabi ni Paul, na totoo sa sinabi ni Pedro na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. We are completed, but it doesn't mean na wala tayong gagawin. And one of those things that we need to do is to have the desire induced by the Spirit in us. It is God who works in you to will and to act. And then speaking about that act, ay kailangan mong humakbang as an expression of your genuine faith. Humakbang ka kung ano yung kailangan mong gawin. And one of those, and very important na kailangan gawin ng bawat isang Kristiyano na nakaranas ng salvation by grace, ng genuine, ay mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi yung mag-aral para patatagin niya yung doktrina niya na siya ay ligtas na kahit ano lang gawin niya. No, that is a demonic, that is a satanic, that is deception. Na ang pag-aaralan mo lang ay how to defend your stand. Ang daming ganyan. Yun na lang ang pag-aaralan, yung stand nila, how to defend yung kanilang maling doktrina. Pero inaayawan na naman nila ang napakaraming talata. Kaya ayon tuloy, hindi sila makaunawa sa kabuuan ng Biblia. Diyan sa sinasabi ni Pablo ay makikita nyo, ibinigay na ng Diyos ang kanyang biyaya para sa pagkatuto ng mga mananampalataya. At si Pablo, kahit siya ay tagapagturo, ay talagang, ito ang sinabi niya sa Ephesians 1:17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the wisdom and revelation that you may know Him better. Alam ni Pablo na limitado ang kanyang kakayanan at maliban na bubuksan ng banal na espiritu. Itong mga mananampalataya tungkol sa mga kapahayagan, mga karunungan, mga kaalaman at kaunawaan, hindi nila magagawa. Because that is the work of God's grace. That is the work of God's grace. The grace of God allows His people to discover the things of God and His kingdom. Ulitin ko. The grace of God allows His people to discover the things of God and His kingdom. At alam naman natin, kahit saved by grace pa na totoo, ay kailangan niyang mag-aral. Maalala nyo yung Acts chapter 2 na naligtas sa pangangaral ni Pedro ang 3,000? Ano ang ginawa nila? Pansinin nyo sa Acts 2:42. Ganito ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Pansinin nyo ito. Medyo magbibigay ako ng konting comedy. At ganito ang sinabi doon. And they devoted themselves to the Calvinist teaching, hindi. Arminian teaching, hindi. Soriano teaching, hindi. INC teaching, hindi. Ang sabi doon, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Apostles' teaching. At sisiguraduhin ko sa inyo, hindi yan si apostle ng fourth watch, hindi yan yung apostol na laging nakangiwi, naghahanap lagi ng himala. Oh, si Carillo, hindi yan. At kung sino-sino pang mga nag-aakalang apostol dyan, meron di akong kilala. Apostol tumba-tumba. Marami sila. Ang apostol na totoo ay yung mga nakabase ang kanilang mga sinulat na tinanggap ng banal na espiritu. Nandito yan sa Biblia. Kung magdadagdag ka at kontra sa mga itunuro ng mga totoong apostol na ito, you are an apostle of Satan, masquerading as an angel of light. Kahit ano pang himala ang sasabihin mo at ipakita mo. Kung hindi tumutugma ang iyong ipinapangaral sa banal na kasulatan, sasabihin ko sa iyo, you are not of God, you are of the devil. Huwag mong ipangalanda ka ng mga himahimala sapagkat sa panahon ni Apostol Pablo, dalawa sa kanyang kasama ang hindi gumaling at iniwan niya at siya mismo ay may karamdaman na tinatawag na thorn in the flesh at mahina ang kanyang mga mata na nangangahulugan na kailangan na tayong bumase sa sinasabi ng Biblia kaysa sa mga bagay
na mga hima-himalang ganyan. So dito ay makikita natin ang halaga ng pag-aaral sa mga Kristiyano. Kayong mga tumanggap lang sa Panginoon na wala kayong process ng discipleship. Sasabihin ko sa inyo, hindi mababago ang kaisipan nyo at ito ang dahilan kung bakit ang mga nagsasabing churches ng mga born again kuno, saved by grace kuno, ay punong-puno ng mga ginagawa ng sanlibutan dahil sila ay nag-i-entertain sa mga hindi tunay na naligtas pero umaangkin ng kaligtasan. Maalala niyo ba yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Romans 12:1 and 2? I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. Diyan ay makikita nyo na very important ang banal na pamumuhay. Pero para saan? Ang sabi ni Pablo sa verse 2, and be not conformed to the pattern of this world, but be transformed. Sabi natin, transformed. Transformed by the renewing of your mind, so that you may understand what God's will is, His pleasing and perfect will. Kung mabubuhay ka ng may kabanalan, lakipan mo ng paghahangad na mabago ang iyong kaisipan dahil ikaw ay galing sa sanlibutan at hindi dahil born again kay alam mo na lahat. Kailangan mo ng totoong tagapagturo at mag-aral ka. Devote yourself in the study of God's Word. Sabi ko nga, yung they devoted themselves to the apostles' teaching ay malamang hindi yan bababa ng 3 years na pag-aaral. Kaya yung mga nasa churches natin na tumanggap lang kay Jesus, kilala na si Jesus, nadaya yung mga yan. Nadaya sila. Ang problema niyan ay kung yung mga pastor ang kasangkapan para mahulog sila sa ganyang pandaraya. You can never be changed unless you change your paradigm. At yan ang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Malala ko yung sinasabi ng Colossians 3:10 na ganito, and have put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness, through the knowledge of Him. Through the knowledge of Him who called us. Tignan nyo kung anong sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus o sa mga taga-Colosas. Sorry, medyo napagpapalit-palit ko yung talata. Pero ngayon ay napagtanto ko na halos pareho pala ang laman ng dalawang ito. Ang Ephesians 4:24 at Colossians 3:10. So babasahin ko po itong nasa Colossians 3:10. Ganito ang sabi niya. And have put on the new self which is being renewed in the knowledge of its Creator. Mababago ka lang sa pamamagitan ng pagkaalam sa wangis ng ating may lalang, ang wangis na nawala dahil sa kasalanan, ang wangis na dinala ng ating Panginoong Jesucristo. Colossians 1:15, sa pamamagitan ng paglago sa kaalaman sa Kanya. At basahin ko naman itong Ephesians 4:24. Ephesians 4:24. At ganito ang sinabi, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Kaya ako pala napagkapapalit-palit ang dalawang ito dahil magkapareho pala ang content. Ang laman halos magkapareho. Pero hindi man binabanggit yung knowledge dito. Sa verse 23 pala ay ganito ang sabi niya, to be made new in the attitude of your minds. How can our minds be transformed? Yun yung sinasabi ng Romans 12:2 ni Pablo rin. At makikita natin na napakahalaga ng paglago sa mga Kristiyano sa kaalaman sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ipaalala ko lang na nung ipangako ng Panginoon ang banal na Espiritu sa kanyang mga alagad ay sinabi niya, He will teach you everything, that is the Holy Spirit, and He will remind you about everything. Trabaho yan ng Spirit of Grace ang pagtuturo sa atin. Kaya nais kong sabihin,
sa iyo. If you are truly saved by grace, you have the Spirit of grace. At yan ang unang-unang gagawin sa buhay ng mananampalataya, ang sila'y turuan para sa kanilang pagbabago. Alam nyo, malalaman nyo na tama ang inyong mga natututunan kapag dinadala ka nito sa kabanalan at sa katwiran. Hindi pa rin po tayo tapos sa pag-aaral na ito. Gusto ko mang ibuhos sa inyo lahat, subalit nais ko na higit na maging malinaw sa kaunawaan natin ang tungkol sa mga bagay na ito. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Muli isang mapagpalang araw po para sa bawat isa. God bless.